Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1431-37. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Senior Brother Seng, hindi sinasadya ni Alvin na masaktan ka. Patawarin mo siya. Si Hansen ay nagkaroon ng matinding pagbabago ng ekspresyon. Siya ang nagdala kay Alvin. Kung may nangyari kay Alvin, kahit na hindi siya mapaparusahan, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Hansen, iniisip mo pa ba ang iba kung hindi mo kayang protektahan ang iyong sarili ngayon? Tama. Huwag mo akong sisihin sa mga bagay na gagawin ko sa'yo kung maglakas loob kang gumalaw. Ang dalawang alagad sa labas ng court na nasa likod ni William ay humakbang pasulong at hinaranggan si Hansen sa kaliwat kanan habang sila ay nagbabala habang nakangisi. Ang mukha ni Hansen ay naging seryosong solemna. Alvin, maganda sana kung hindi mo tinanggihan si Elder Chandler kanina at naging direktang disipulo niya. Hindi bababasa, si William ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa iyo sa ilalim ng aking pagbabantay kung ikaw ay naging direktang disipulo ni Elder Chandler. Ang puso ni Hansen ay napuno ng kapitan. Wala siyang magagawa para tulungan ang kasalukuyang sitwasyon ni Alvin. Ang tanging magagawa niya ay umasa na magpapakita ng awa si William. Gayunpaman, alam niyang imposible iyon. Ang sinabi ni Alvin kanina ay isang bawal kay William, na lubos na ikinagalit niya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si William ng ganito kagalit mula nang makapasok siya sa Moon Illumination Sect 5 taon na ang nakararaan. Sa sandaling iyon, ang grupo ng mga alagad sa labas ng court sa larangan ng pagsasanay ay lumapit papalapit. Pinapanood nila sina Alvin at William na nakatingin sa isa't isa na para bang naghihintay ng magandang palabas na magsisimula. Sok-sok. Napakadaring ng batang ito. Sinaktan niya si Senior Brother William pagkatapos niyang makapasok sa sekta. Sa halos 1,000 alagad sa labas ng korte, si Senior Brother William ay nasa no. 85. Ang batang ito nakakapasok lang ay humihingi ng kamatayan nang masaktan niya si Senior Brother William. Malalaman niya na ang kanyang dugo ay pulang kulay sa lalong madaling panahon. Ang mga mata na puno ng pangungutya ay sunod-sunod na dumapo kay Alvin. Malinaw na hindi inakala ng grupo ng mga alagad sa labas ng court na nanunood na makakatakas siya kay William. Mukhang nakakuha ka ng prestihiyo sa pananatili sa outer court sa loob ng 20 taon. At least, iniisip nilang lahat na crush mo ako, mahinahong ngumiti si Alvin at sinabi habang nakatingin kay William. Humihingi ka ng kamatayan. Galit na umungol si William, napagtanto na ang kanyang kalaban ay may lakas ng loob na sabihin iyon muli. Sinugod niya si Alvin na parang naging kidlat ang kanyang katawan. 1431. Si Alvin ay nakatayo, hindi gumagalaw, sa kanyang kinatatayuan habang nakaharap si William na sumisingil sa kanya sa bilis ng kidlat. Nagulat ba siya? Ang grupo ng mga alagad sa labas ng court na nanunood ay inakala na si Alvin ay nabigla dahil sa takot at nakalimutang umiwas nang makita nilang nanatiling hindi gumagalaw kahit na si William ay mabilis na papalapit sa kanya. Talagang malakas ang mga taong malapit sa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage. At least, mas makapangyarihan siya kaysa Joey mula sa Jarland City at Loki na nakilala ko kalahating taon na ang nakalipas. Walang sino man ang mag-iisip na si Alvin ay nag-iisip tungkol sa iba pang mga bagay kapag nahaharap sa mabilis na pag-atake ni William. Sumuntok kaagad si William pagdating niya sa harap ni Alvin, tinutukan ang tiyan niya. Ito ay parang isang rocket, ang hangin ay umuungol sa kanyang pag-iwas. May panuntunan sa Moon Illumination Sect na ipinagbabawal ang pagpatay at pagpilayan sa isa't isa. Dahil dito, hindi itinutok ni William ang kanyang suntok sa alinmang bahagi ng katawan ni Alvin. Ang kanyang layunin ay gawing nakarete si Alvin sa loob ng 3 buwan. Ito ay walang alinlangan na isang kasanayan na maaaring maging sanhi ng isang tao na nakarete sa loob ng 3 buwan nang hindi sila napilayan. Ang suntok ni William na nilagyan ng true energy ay parang gumuhong bundok. Namula ang kanyang mga mata habang sinuntok niya ang tiyan ni Alvin. Sa kanyang palagay, sapat na ang kanyang suntok para maalis ang mainit na ulo na kakapasok lang sa kanyang sekta. Ito ay simula pa lamang, naiinis na naisip ni William sa kanyang sarili.
Ang kanyang galit ay sumikat sa sandaling ito, at inilabas niya ito kay Alvin. Sa tamang panahon. Hindi naiwasan ni Alvin ang papasok na pag-atake ni William dahil lang sa ayaw niyang umiwas. Bagamat makapangyarihan si William, maaaring labanan siya ni Alvin kung ilalabas niya ang kanyang buong lakas kapag lumaban sila. Gayunpaman, mahihirapan pa rin siyang talunin si William kahit na ilabas niya ang kanyang buong lakas. Kung hindi niya ginamit ang kakaibang mag-aaral, higit sa lahat ay pantay-pantay siya kay William. Gayunpaman, mayroon siyang ibang ideya. Binalak niyang i-activate ang strange pupil nang walang anumang reserbasyon. Gusto niyang gamitin ang hindi nahuhulang kakayahang spatial manipulation nito para talunin si William para takutin ang iba pang mga alagad sa labas ng court. Nang sumuntok si William, binuha ni Alvin ang kanyang kaliwang mata ng espiritual na enerhiya na inihanda niya para buhayin ang strange pupil. Biglang lumitaw ang isang maliit na itim na whirlpool sa kaliwang mata ni Alvin. Mabilis na umikot ang itim na whirlpool na parang isang napakalalim na hukay. Kung sino man ang titingin sa kakaibang kababalaghan sa kaliwang mata ni Alvin, tiyak na mawawala sila sa itim na whirlpool. Ito ay hindi lamang ang kanilang pansin, maging ang kanilang kamalayan ay maaaring maalis. Ang suntok ni William ay naging napakabagal sa kaliwang mata ni Alvin nang buhayin niya ang strange pupil ng buong lakas. Tila nagyelo ang suntok niya. Sa isang pag-iisip lang, nawala ang suntok ni William sa kinauupuan nito at lumipat sa tabi ng katawan ni Alvin. Sa sandaling ito, na-deactivate ni Alvin ang strange pupil. Bang! 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 Lumitaw ang kamao ni William sa tabi ng robe ni Alvin habang umalangaw-ngaw sa hangin ang isang nakakabinging pagsabog. Ang kanyang kamao ay hindi nahawakan si Alvin. Paano ito posible? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni William nang masaksihan niya ang kakaibang pangyayari. Baka sa kanyang mga mata ang gulat at hindi makapaniwala. Noong nagugulat pa rin siya sa nangyari, umatake si Alvin na parang ilaw. Ginaya niya si William at tinutukan ng suntok ang kanyang tiyan. Dama po ang suntok sa kanyang tiyan kasabay ng pag-ungol ng hangin. Isang mata para sa isang mata. Habang bumagsak ang katawan ni William mula sa kanyang hindi nakuhang suntok, tila nahuhulog siya sa suntok ni Alvin. Bang! Napaungol si William sa kanyang malalim na boses habang umaalingaw-ngaw ang malakas na kalabog sa hangin. Nanginig ang kanyang katawan at pagkatapos ay napabalikwas siya. Parang wala na siyang kontrol sa katawan niya. Hindi pa tumigil si Alvin. Nang pinalipad si William, hinabol niya ito sa kanyang mabilis na bilis. Nang bumagsak si William sa lupa matapos siyang mapalipad ng mahigit 10 metro ang layo, sinipa ni Alvin ang gitna ng kanyang likod, at siya ay pinalipad muli sa hangin. Si William na pilit na nagpipigil na samuka ng dugo mula sa unang suntok kanina ay hindi na nakatiis at nagluwa ng subo ng dugo. Hindi lang iyon. Nanginginig ang kanyang mga organo, at nagluwa pa siya ng ilang subo pa ng dugo. Ang lahat ng ito ay nangyari habang siya ay ipinadala na lumilipad sa himpapawid na parang isang rocket. Bang! Isa pang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Tinadyakan ni Alvin ang kanyang magkabilang paa na nagdulot ng isang bitik na katulad ng sapot ng gagamba na lumitaw sa lupa. Kasunod nito, bumaril siya sa ere at hinabol si William. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni William nang marinig niya ang tunog ng sipol ng hangin na nagmumula sa ibaba. Sa sandaling ito, natuklasan niyang nasa isang delikadong sitwasyon siya. Nang walang pag-aalinlangan, agad siyang uminom ng healing medicinal pill. Iginalaw niya ang magkabilang binti at braso sa ere at nagawa niyang tumalikod pagkatapos niyang gumaling ng kaunti. Papatayin kita. Walang oras si William para alamin kung bakit nagbago ang suntok niya kanina. Sa mismong sandaling ito, ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon kay Alvin na sumusugod sa kanya pagkatapos niyang gamitin ang kanyang pagtapak bilang leverage upang bumaril sa kalangitan. Whoosh! 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 Ang kanyang mga paa ay umikot na parang windmill habang siya ay bumagsak mula sa impact. Sa sandaling ito, isang 7 talampakang sibat ang lumitaw sa kamay ni William. Isang mabangis na sinag ang kumislap sa dulo ng sibat. Nang niyugyug niya ito, tila kayang-kaya nitong punatin ang langit. Tumakbo ito patungo kay Alvin sa pagtatangkang durugan siya. Ang sibat sa kamay ni William ay, natural, hindi isang ordinaryong sandata.
Isa itong human rank prominent saint weapon. Kahit na si William ay nagdusa ng malubhang pinsala at ang enerhiya na ginamit niya ay wala pa sa pinakamataas, ang sibat ay tila malakas at hindi mapigilan. Bang! Halos makita ni William ang eksena ng pagkatalo ng binata na nakasuot ng lila. Gayunpaman, laking gulat niya nang matuklasan na muli ang kakaibang pangyayari kanina. Ang sibat na dapat ay dumapo sa katawan ni Alvin ay kakaibang lumitaw muli sa tabi niya. Ang malakas na pag-atake ay napalampas muli kay Alvin at lumitaw sa likod ng kanyang robe. Naging mahina siya bago si Alvin muli. Ang unang pagkakataon na nangyari ito ay maaaring isang aksidente. Gayunpaman, maituturing pa ba itong isang aksidente kung ito ay nangyari ng 2 beses? Sino ka ba talaga? Takot na takot si William habang nakatingin sa binata na nakasuot ng purple na papalapit sa kanya. Bumangon ng takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya moari kung paano maaaring mangyari ang parehong kakaibang bagay ng 2 beses, at hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Sa sandaling ito, si Alvin ay hindi naiiba sa isang multo sa kanya. Bang! Muling sumuntok si Alvin, dahilan para bumaril siya sa langit. Bagamat mayroong flight prohibiting formation sa itaas ng Moon Illumination Sex Estate, nagawa ni Alvin na i-shoot ang sarili sa kalangitan at maabutin si William sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang lakas bilang leverage. I surrender. Ano? Ano ang sinusubukan mong gawin? Si William ay nagluwa ng ilang subo ng dugo, at nawala na siya ng gana na lumaban mula sa kanyang mga pinsala. Ang kanyang mukha ay nagbago ng husto nang makita niyang papalapit pa rin sa kanya si Alvin. Hindi na siya nang ahas na salakayin si Alvin sa sandaling ito. Sinong niloloko niya? Ang kanyang mga pag-atake ay hindi makakarating kay Alvin. Bagamat ang aking espiritual na enerhiya ay higit na makapangyarihan dahil ako ay nakalusot sa Mastery Mortal Shedding Stage, mahirap pa ring i-activate ang Strange Pupil. Maaari ko itong i-activate ng 2 beses nang magkasunod sa pinakamaraming. Nahihilo si Alvin habang hinahabol niya si William. Senyales iyon na halos maubos na ang kanyang spiritual energy. Sigurado siyang kung aatake si William sa sandaling ito, hindi niya ito kakayanin. Bukod sa nahihilo, pakiramdam niya ay nawala ng lakas ang kanyang mga paa. Sa sandaling ito, nawala na siya ng kakayahang salakayin muli si William. Ang tanging magagawa niya ay ang tapakan ng katawan ni William habang siya ay nahulog mula sa langit. Nabuhayan ng loob si William nang makita niyang wala ng intensyon si Alvin na salakayin siya. Gayunpaman, ganap na nagbago ang kanyang ekspresyon nang mapagtanto niyang walang intensyon si Alvin na bawasan ang epekto ng kanilang pagkahulog. Habang ang tunog ng sipol ng hangin ay dumaan sa kanyang mga tainga, sila ay mabilis na papalapit sa lupa. Bang! Bang! Bagamat siya ay malubhang nasugatan, hindi siya nagdalawang isip at sinuntok ang lupa. 2 dumadagandong na airwave ang nabasag sa lupa, at ang impact ay nagpapahina sa bilis ng kanyang pagbagsak. Sa mismong segundong ito, si William ay lubos na napagod. Hinayaan niyang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa habang ang mga dumi ay lumipad kung saan-saan. Nakahinga siya ng maluwag sa kabila ng sakit na nararamdaman niya sa buong katawan. Nagpasalamat siya sa 2 suntok na ibinato niya kanina. Kung hindi, siya ang magiging unang alagad sa labas ng korte na mamatay mula sa pagkahulog sa kasaysayan ng Moon Illumination Sect. Kasabay nito, lumapag si Alvin sa tabi ni William. Tinitigan siya nito nang may pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Talagang natakot si William. Matapos tipunin ang kanyang huling lakas, sinabi niya, Ako ay sumusuko. Hingal. Sa sandaling ito, ang grupo ng mga alagad sa labas ng korte ay sa wakas ay nanambalik ang kanilang katinoan. Nagulat sila dahil nakita nila ang lahat ng nangyari kanina. Si William ay nasa sekta sa loob ng 20 taon, at ang kanyang cultivation base ay malapit sa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage. Gayunpaman, siya ay sumuko sa isang alagad sa labas ng korte na kamakailan lamang ay pumasok sa sekta. Hindi sila maniniwala kung hindi nila ito nasaksihan ng sarili nilang mga mata. Niloloko ba ako ng mga mata ko? Nanaginip ba ako? Hindi ba? Hindi ba medyo katawa-tawa ito? Maraming alagad sa labas ng court ang nagkukusot ng mata habang ang ilan ay kinurot ang kanilang mga hita.
Napagtanto nilang hindi sila nananaginip nang maramdaman nila ang sakit. Ano? Napatulala si Hansen. Bagamat alam niyang makapangyarihan si Alvin, hindi niya alam na ganito siya kalakas. Tinalo ng isang taong may cultivation base sa Mastery Mortal Shedding Stage si William. Bagamat nahirapan siyang paniwalaan, inilatag na sa kanyang mga mata ang katotohanan. Si William ay sumuko kay Alvin. Ito ay isang malamig, mahirap na katotohanan na kailangan niyang tanggapin kahit na nahihirapan siyang paniwalaan. Gusto ko ng independent courtyard mo. May objection ka ba? Tanong ni Alvin sa kanyang malalim na boses. Nakatayo siya sa itaas ni William habang nakatingin sa kanya. Pinipigilan niya ang kanyang sarili mula sa matinding kalooban at determinasyon. Nahulog na sana siya tulad ni William kung hindi dahil sa kanyang determinasyon mula nang maubos niya ang kanyang espiritual na enerhiya. Hindi. Walang pagtutol. Sinubukan ni William ang kanyang makakaya na iling ang kanyang ulo, ngunit napagtanto niyang hindi siya makagalaw. Nakasagot lang siya na may mapait na ekspresyon sa mukha. Senior Brother Hansen, mangyaring dalhin ako sa independenteng patio na dati niyang tinitirhan. Sinulyapan ni Alvin ang dalawa pang disipulo sa labas ng court na una ay nakatayo sa likod ni William. Takot na takot sila kaya nagbago ang mga ekspresyon ng mukha nila habang umuurong ng ilang hakbang. Pagkatapos ay tumingin si Alvin kay Hansen. Oo naman. Sa wakas ay nanumbalik si Hansen nang tawagin siya ni Alvin. Pagkatapos ay dinala niya si Alvin sa malayang patio. 1432. Natuklasan ni Alvin na ang saloobin ni Hansen sa kanya ay ganap na nagbago pagkatapos niyang talunin si William. Siya ay naging mas mapagpakumbaba. Bagamat hindi ito umabot sa puntong nangungulila siya, hindi na siya casual gaya ng dati. Kaugnay nito, umiling lang si Alvin. Hindi siya nagulat. Sa Dow Marshall Saintland, ang mga malalakas ay iginagalang. Nagpakita siya ng sapat na lakas para durugin si William. Sapat na para magulo ang panlabas na court ng Moon Illumination Sect at maging maingat sa kanya ang mga alagad sa labas ng court. Iyon ay, orihinal, ang kanyang layunin. Kung hindi niya ipagsapalaran na maubos ang kanyang espiritual na enerhiya para ma-activate ang strange pupil ng 2 beses. Ginawa niya iyon bilang pagpapakita ng kapangyarihan. Isantibi ang katotohanan na siya ay bago at minamaliit ng iba, kailangan niyang gawin iyon kung isa sa alang-alang ang puot sa pagitan ng kanyang guro, si Clark ang City Governor ng Mount Hill City, at ang Inner Court Elder, si Rohan. Kung hindi niya naitatag ang kanyang lakas ng mas maaga, wala bang mga panlabas na disipulo na mag-uudyok sa kanya upang paboran si Rohan? Bagamat hindi nito lubusang malulutas ang usapin, mas mabuti pa rin ito kaysa iwanan ito ng ganito. Hindi bababasa, hindi hihigit sa 100 mga alagad sa labas ng korte ang maglalakas loob na maghanap ng mali sa kanya sa panlabas na hukuman pagkatapos ng araw na ito. Ito ang kanyang layunin pagkatapos ng lahat. Duan. Senior kuya, alis muna ako. Matapos ipadala si Alvin sa independenteng patio kung saan nakatira si William, naaayon ang hinarap ni Hansen kay Alvin. Hindi na niya ito tinawag na junior brother. Bagamat mas bata sa kanya si Alvin, bihirang husgahan ng mga tao ang isang tao batay sa edad o karanasan sa Dow Marshall Saintland. Karamihan sa mga tao ay hinuhusgahan ang isang tao batay sa lakas. Si Alvin ay mas malakas kaysa sa kanya. Natural lang na tinawag niya itong senior brother. Salamat. Pagkatapos magpasalamat sa kanya, hindi na nagsalita pa si Alvin kay Hansen habang tumalikod siya at naglakad papunta sa independenteng patio. Alam niya sa kanyang puso na hindi na posible para kay Hansen na maging casual gaya niya pagkatapos ng labanang iyon, kaya hindi niya naisip na kailangan pang mag-aksaya ng mga salita. Nagkataon lang silang nagkita. Kung hindi siya inilayo ni Hansen dahil sa lakas na ipinakita niya, hindi niya ituturing si Hansen ng mapagpakumbaba dahil lang sa mas malakas siya. Si Alvin ay hindi isang taong mang-aapi ng iba dahil lang sa mas malakas siya sa kanila. Kung siya ay ganoong uri ng tao, hindi niya sana tinawag na senior brother si Hansen sa simula dahil alam na niya mas malakas siya kaysa sa kanya. Si Hansen ay isa lamang alagad sa labas ng korte na katatapos lang pumasok sa Paramount Mortal Shedding Stage. Kahit na hindi ginagamit ang strange pupil, sigurado siyang kaya niyang talunin si Hansen.
Pagkatapos maglakad papunta sa independenteng patio, nakita ni Alvin ang isang mesang bato, upuang bato, at isang magandang bahay. Nakita niya ang mga simpleng dekorasyon sa loob nang itulak niya ang pinto para makapasok sa bahay. Bukod sa isang kama, kakaunti lang ang mga palamuti. Ang silid ay tila hindi gaanong monotonous dahil sa mga adornment. Matapos isara ang pinto at kumpirmahin na ang mga bintana ay mahigpit na nakasara, kinuha ni Alvin ang 7 Treasures Exquisite Pagoda at ginawa itong isang maliit na butil ng alikabok. Di nagtagal, nawala si Alvin sa silid na may iniisip lamang. Natural, hindi talaga siya nawala. Nakapasok na siya sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Elder Hal. Ang unang ginawa ni Alvin pagkatapos pumasok sa 7 Treasures Exquisite Pagoda ay hindi para linangin sa ikalawang antas kundi hanapin si Elder Hal. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Alvin ay puno ng pananabik habang nakatingin siya kay Elder Hal. Pinalinis ko ang dugo ng maliit na Devil Dragon at gumawa ng 5 patak ng essence ng dugo. Nandito ang mga patak ng essence ng dugo, sabi ni Elder Hal habang naghagis ng maliit na bote sa kanya na parang nagtatapon siya ng basura. Natakot si Alvin na baka mahulog at mabasag ang maliit na bote habang pinagmamasdan niya itong lumilipad patungo sa kanya at dali-dali niya itong sinalo. Kakailanganin mo lamang ng isang patak. Maaari mong ibigay ang iba pang 4 na patak sa iba, sabi ni Elder Hal. Huminga ng malalim si Alvin at dahan-daang tumango. Gagamit siya ng isang patak. 2 sa 4 na natitirang patak ang ibibigay sa kanyang 2 kasintahan. Ang huling 2 patak ay ibibigay sa alinman sa Little Black, Little White o Little Gold. Hindi niya binilang ang kanyang 2 hindi pa isinisilang na anak. Hindi naman sa nakalimutan na niya ang mga ito, ngunit pakiramdam niya ay mas mabuti kung ang asensya ng dugo ng 5-clawed Devil Dragon ang gagamitin sa talim ng saber. Maging ang 2 niyang kasintahan o ang 3 maliliit na kasama, malapit na silang makapasok sa stage ng Saint Rudiment. Bukod dito, ang asensya ng dugo ng 5-clawed Devil Dragon ay kapaki-pakinabang lamang para sa pag-condensate ng Variant Beast phenomenon. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung kailan ang kanyang 2 hindi pa isinisilang na mga anak ay dadaan sa stage ng Saint Rudiment. Bukod dito, naniniwala siya na sa oras na makapasok ang kanyang mga anak sa stage ng Saint Rudiment, tiyak na kaya niyang makakuha ng blood essence mula sa iba pang 5-clawed Divine Dragons. Iminumungkahi kung ibigay mo ang 2 patak ng asensya ng dugo ng maliit na Devil Dragon sa maliit na batang babae na nakasuot ng puti at maliit na batang lalaki na nakasuot ng itim na lalaki, sabi ni Elder Hal. Little White. Little Black. Natural na alam ni Alvin kung sino ang maliit na batang babae na nakasuot ng puti at ang maliit na batang lalaki na nakasuot ng itim na binanggit ni Elder Hal. Sila ay orihinal na worm python. Kung gagamitin nila ang dugo ng maliit na Devil Dragon, mababago nito ang kanilang bloodline, dagdag ni Elder Hal. Si Alvin ay natural na nakumbinsi sa mga salita ni Elder Hal. Mukhang walang kapalaran ang Little Gold sa asensya ng dugo ng 5-clawed Devil Dragon na ito. Nag-iisip pa nga si Alvin kung dapat ba niyang iwasan ang Little Gold kapag ibinigay niya ang asensya ng dugo ng 5-clawed Devil Dragon kay Little White at Little Black. Pagkatapos ipaalam kay Elder Hal, umakyat si Alvin sa ikalawang antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Kinuha niya ang isang patak ng asensya ng dugo ng 5-clawed Devil Dragon mula sa maliit na bote pagkatapos niyang maupo ng naka-cross-legged. No wonder it's the 5-clawed Devil Dragon's blood essence. Napakakapal ng aura. Nagulat si Alvin nang tingnan niya ang asensya ng dugo ng 5-clawed Devil Dragon sa kanyang mga kamay. Pagkaalis nito sa bote, malinaw niyang naramdaman ang isang patak ng asensya ng dugo ng 5-clawed Devil Dragon na naglalabas ng maringal na blood chi. Kung isa akong ordinaryong tao, pinatay na sana ako ng blood chi na ito. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Tulad ng para sa paraan upang pagsamahin ang asensya ng dugo ng 5-clawed Devil Dragon, hindi ito masyadong mahirap. Ihihiwalay niya ito gamit ang kanyang true energy at aakayin ito sa kanyang katawan at ay papaikot ito sa kanyang Saint Veins. 9 Dragons War Sovereign Technique, 9 Dragons Form. Sa katawan ni Alvin, dinadala ng 9 na dragon ang true energy at ang asensya ng dugo ng Devil Dragon at nagpapalipat-lipat ng sunod-sunod na mahusay na cycle ng sirkulasyon ng chi.
Ito ay hindi masyadong naiiba sa kanyang karaniwang paglilinang. Pagkatapos magpaikot ng humigit kumulang 30 mahusay na cycle ng Qi, naramdaman ni Alvin na ang asensya ng dugo ay dumaan na sa lahat ng 52 Saint veins sa kanyang katawan at sumanib sa kanyang katawan. Malinaw niyang naramdaman na ang kanyang buong katawan ay sumailalim sa mga pagbabago dahil sa fused blood essence. Maging ito ay ang kanyang laman, dugo, buto, ugat o balat, tila sila ay dumanas ng napakalaking pagbabago at naging mas makapangyarihan kaysa dati. Ito ba ay isang ilusyon? Napabuntong hininga si Alvin. Sa pagkakaalam niya, kapag ang ordinaryong martial o Dao cultivator sa Perfection Saint Rudiment stage ay sumanib sa asensya ng dugo ng Saint Beast, hindi magbabago ang kanilang katawan. Maaari lamang silang bumuo ng katumbas na Variant Beast phenomenon kapag naabot na nila ang Perfection Saint Rudiment stage. Maliban doon, walang ibang gamit para sa asensya ng dugo ng Saint Beast. Gayunpaman, nang sumanib siya sa asensya ng dugo ng Five-Clawed Devil Dragon, natuklasan niya na ang kanyang katawan ay tila sumailalim muli sa isang pagbabagong nakakasira ng lupa. Nagkaroon siya ng katulad na karanasan minsan noong ginamit ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ang natitirang kapangyarihan nito upang baguhin ang kanyang katawan dati. Naturally, ang mga pagbabago sa oras na ito ay hindi kasing dramatiko ng nakaraang panahon. Hindi ko talaga alam kung imahinasyon ko lang ba o talagang lumakas ang katawan ko. Matapos huminga ng malalim, nagsimulang mag-eksperimento si Alvin. Boom! 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 Hindi gumamit ng true energy si Alvin nang magsimula siyang sumuntok, sumipa, at mabilis na gumalaw sa hangin gamit lamang ang kanyang malupit na lakas. Ang tunog ng pagsabog ng hangin ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga suntok at sipa. Naging mas malakas talaga ako. Matapos mag-eksperimento ng ilang sandali, huminto si Alvin at tumingin sa kanyang nakabukas na mga kamay. Magkahalong excitement at hindi makapaniwala ang ekspresyon niya. Malinaw na naramdaman ni Alvin ang mga pagbabago sa kanyang katawan pagkatapos ng kanyang eksperimento. Bagamat ang pagbabagong ito sa pagkakataong ito ay hindi kasing drastiko ng nakaraang panahon, ang pagpapabuti ay napakatindi pa rin. Sa aking pagbabagong katawan, tiwala akong matatalo ko si William nang hindi ginagamit ang kakaibang mag-aaral kung muli ko siyang makilala. Si Alvin ay napuno ng kumpiyansa. Dati, kung hindi niya gagamitin ang hindi mahuhulaan na kakayahan ng strange pupil, siya ay pantay-pantay na mapapantayan kay William. Alam na alam niya ang kanyang kakayahan. Ngayon, kahit na wala ang hindi mahuhulaan na kakayahan ng strange pupil, kaya kung makipaglaban sa isang martial o Dao cultivator sa tuktok ng Paramount Mortal Shedding stage. Sa katunayan, ang ordinaryong martial o Dao cultivator sa tuktok ng Paramount Mortal Shedding stage ay maaaring hindi man lang katugma para sa akin. Matapos sumanib ang kanyang katawan sa asensya ng dugo ng Five-Clawed Devil Dragon at sumailalim sa panibagong pagbabago, si Alvin ay napuno ng kumpiyansa. Pakiramdam niya ay hindi napigilan at hindi magagapi. Mayroong higit pang mga benepisyo mula sa asensya ng dugo ng Five-Clawed Devil Dragon. Maghintay hanggang sa makalusot ako sa Perfection Saint Rudiment stage, magagawa kong i-condense ang Divine Dragon phenomenon gamit ang patak na ito ng asensya ng dugo ng Five-Clawed Devil Dragon na pinagsama ko sa katawan ko ngayon. Bukod dito, ito ay isang Five-Clawed Divine Dragon phenomenon. Lalong nasasabik si Alvin nang maisip niya ito. Sa sandaling ito, parang nakikita na niya ang kanyang sarili na nakikipaglaban sa tabi ng Five-Clawed Divine Dragon phenomenon pagkatapos niyang makapasok sa stage ng Saint Rudiment. Ang kanyang lakas ay hindi na magagapi sa mga may parehong cultivation base. Bilang karagdagan sa Five-Clawed Divine Dragon phenomenon, walang duda na siya ay tulad ng isang tigre na binigyan ng mga pakpak. Tiwala ako na ang araw na makapasok ako sa Perfection Saint Rudiment stage ay ang araw na ako ay magiging walang talo tungkol sa mga nasa ibaba ng Saint stage. Sa wakas ay nagawang pigilan ni Alvin ang pananabik sa kanyang puso pagkatapos ng kalahating araw. Importanteng makalusot ako sa Perfection Mortal Shedding stage sa lalong madaling panahon. Kapag nakagawa ako ng panibagong tagumpay, hindi banggitin ang lahat ng nasa ibaba ng stage ng Saint Rudiment, kahit na ang mga nasa early Saint Rudiment stage ay maaaring hindi ko kakampi.
Nang maisip niya iyon, agad na umupo si Alvin na naka-crosslegged at nagsimulang magtanim ng masigasig na may hawak na isang santong bato. Sa early and intermediate Saint Rudiment stage, walang mga espesyal na galaw bukod sa pagbabago sa chi at mga pagbabago sa true energy ng isang tao. Ang mga espesyal na galaw ay maaari lamang ma-master at magamit kapag ang isa ay nakalusot sa Mastery Saint Rudiment stage. Magagamit ng isa ang True Energy Consolidated Weapon sa Mastery Saint Rudiment stage. 1433. Gagawin ng True Energy Consolidated Weapon ang True Energy bilang isang relic na maaaring makatulong sa isa sa pagtalo sa kalaban nang hindi naaapektuhan ang pag-atake ng isa. Isa itong makapangyarihang hakbang na taglay ng mga nasa Mastery Saint Rudiment stage o mas mataas. Ito rin ang dahilan kung bakit napakalawak ng agwat sa pagitan ng Mastery Saint Rudiment stage at Intermediate Saint Rudiment stage. Kung ang mga nasa Mastery Saint Rudiment stage ay hindi gumamit ng True Energy Consolidated Weapon, ang mga nasa Intermediate Saint Rudiment stage ay maaaring makatagal kahit na hindi nila matalo ang mga nasa Mastery Saint Rudiment stage. Kapag ginamit na nila ang True Energy Consolidated Weapon, magagawa nilang talunin ang isang tao sa Intermediate Saint Rudiment stage sa isang kisap mata lang. Katulad ito noong si Skyler, ang direktang disipulo ng Moon Illumination Sect's Inner Court Elder, si Rohan, ay nakipaglaban sa City Governor ng Mount Hill City, Clark, sa City Governor's Estate ng Mount Hill City. Sa una, kayang tiisin ni Clark ang maraming pag-atake ni Skyler. Gayunpaman, agad na natalo si Clark nang i-condense ni Skyler ang kanyang true energy sa isang relic, isang malaking martilyo, na nahulog kay Fan Hui. Ang agwat sa pagitan ng Mastery Saint Rudiment stage at Intermediate Saint Rudiment stage ay kitang-kita. Bagamat ang dalawang cultivation base ay pinaghihiwalay lamang ng isang antas, ang agwat ay hindi malulutas kapag ang una ay ganap na nagamit ang kanilang lakas. Si Alvin ay naglilinang sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda at inihiwalay ang kanyang sarili mula sa labas ng mundo. Sa makatuwid, hindi niya alam na nagkaroon ng malaking kaguluhan sa labas dahil natalo niya si William. Tinalo ng isang alagad sa labas ng korte na kakapasok lang sa sekta si William na ang lakas ay nireranggono. 85 sa outer court sa kanyang unang araw bago pa man siya nakahanap ng matutuluyan. Sa Moon Illumination Sect, parang wala pa tayong nagawang talunin ang isang tao na nasa top 100 sa outer court noong kakapasok pa lang nila sa sekta. Ang ating Moon Illumination Sect ay palaging nagre-recruit ng mga batang prodigy na wala pang 40 taong gulang. Maaaring napakatalino ng mga batang prodigy na ito, ngunit nakakatakot pa rin para sa kanila na talunin ang isang tao na nasa top 100 sa outer court kapag kakapasok pa lang nila sa sect. Yung mga nagre-rank sa top 100 sa outer court, alin sa kanila ang hindi malapit sa peak ng Paramount Mortal Shedding Stage? Ang mga taong ito ay maaaring lubusang durugin ang mga ordinaryong martial cultivator sa Paramount Mortal Shedding Stage. Mukhang mahuhulog si Alvin sa kasaysayan bilang isang taong nagawang talunin ang isang tao na nasa top 100 sa labas sa kabila ng katotohanang kakapasok lang niya sa sekta. Kung hindi ko ito personal na nasaksihan, mahihirapan akong paniwalaan na may ganoong freak. Ang isang freak na tulad nito ay ituturing na isang bihirang martial Dao prodigy kahit na sa buong Dao Martial Saintland, tama ba? Sa panlabas na hukuman, isang grupo ng mga matataas na alagad sa labas ng korte ang nag-uusap sa kanilang sarili. May gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha habang pinag-uusapan nila kung paano lubusang natalo ni Alvin si William. Bagamat maraming mga alagad sa labas ng korte ang nakakita sa eksena nang inilunsad ni William ang kanyang unang pag-atake at kung paanong ang kanyang kamao ay kakaibang na-miss si Alvin, karamihan sa kanila ay nag-isip na mali ang kanilang nakita. Sa pangalawang pagkakataon ng umatake si William gamit ang Saint Weapon Spear, hindi nila ito nakita nang lumipat ito dahil napakalayo nila. Kung nakita sana nila ito na sana ang pinagtutuunan ng pansin ng kanilang usapan ngayon. Hansen, ikaw ang nagdala kay Alvin. Alam mo ba ang background niya? Di nagtagal, maraming tao ang pumunta kay Hansen. Lahat sila ay curious tungkol sa background ni Alvin. Na-curious sila kung anong klaseng kahangahangang lugar ang kayang magpalaki ng ganoong freak. Hindi ko alam. Umiling si Hansen.
Umakyat siya sa likod ng entablado ng bato upang tanggapin si Alvin kaya hindi niya narinig ang mga bulungan sa grupo ng mga tao sa harap ng entablado ng bato. Hindi niya alam na si Alvin ay nagmula sa Mount Hill City. Hindi ko inaasahan na ang mga bagong recruit na alagad sa labas ng korte ay may ganoong kataas na kalidad. Na si Alvin ay tila ang ika-13 na nasa Paramount Mortal Shedding Stage, bulalas ng isa sa mga alagad sa labas ng korte. Isang dekada na ang nakararaan, nang makapasa ako sa entrance exam para sumali sa sekta, siyam lang ang tao sa Paramount Mortal Shedding Stage. Ang isa pang alagad sa labas ng korte ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Mas maganda pa rin iyon kaysa noong sumali ako. Noong panahong iyon, 5 lang ang tao sa Paramount Mortal Shedding Stage, sabi ng isa pang alagad sa labas ng korte. Ang ilang mga alagad sa labas ng korte na nakapaligid kay Hansen ay nag-usap sa kanilang mga sarili. Paulit-ulit silang umiiling na tila ba mahuhulog na ang kanilang mga ulo. Wala siya sa Paramount Mortal Shedding Stage, sabi ni Hansen na nakakunot ang noo. Ang mga salita ni Hansen ay parang patak ng ulan sa tagtuyot. Agad nitong nakuha ang atensyon ng mga nakapaligid na alagad sa labas ng court. Natahimik agad silang lahat. Hansen, sinong wala sa Paramount Mortal Shedding Stage? Ikaw. Hindi mo ibig sabihin si Alvin, di ba? Anong biro? Tinalo ni Alvin si William. Maging ang 12 tao sa Paramount Mortal Shedding Stage na nauna sa kanya ay kailangang masunurin na ibigay ang kanilang mga Saint Stone kay William nang kikilin niya ito mula sa kanila. Sinasabi mo sa akin na si Alvin ay wala sa Paramount Mortal Shedding Stage. Hansen, sa tingin mo ba napakatanga namin? Ang mga alagad sa labas ng court na nakapalibot kay Hansen ay muling naging maingay. Wala talaga siya sa Paramount Mortal Shedding Stage. Napangiti si Hansen ng mapait. Hindi na siya nagulat na hindi siya pinaniwalaan ng mga nasa harapan niya. Kung siya ang nasa posisyon nila, hindi rin siya maniniwala na ang taong nakatalo kay William ay wala sa Paramount Mortal Shedding Stage. Ang ilang mga alagad sa labas ng court ay hindi naiwasang sumimangot nang makita nila ang mapait na ngiti sa mukha ni Hansen. Sa paghusga sa ekspresyon ni Hansen, tila hindi siya nagsisinungaling. Maliban na lang kung siya ay nasa stage ng Saint Rudiment. Hinihingal na tanong ng isa sa mga alagad sa labas ng korte. Stage ng Saint Rudiment. Nagulat din ang ibang mga alagad sa labas ng korte. Sabay-sabay silang lumunok at tinitigan si Hansen. Hansen, nasa Saint Rudiment Stage ba talaga siya? Kung siya ay nasa Saint Rudiment Stage, kung gayon ang lahat ay may katuturan. Isang Saint Rudiment Stage na powerhouse, kahit na siya ay nasa early Saint Rudiment Stage, hindi banggitin si William, kahit na ang no. Isa sa mga alagad ng outer court ng Moon Illumination Sect ay hindi naman niya kakampi. Tama iyan. Di nagtagal, isang pinagkasunduan ang naabot sa ilang mga alagad sa labas ng hukuman. Hindi siya martial cultivator sa Saint Rudiment Stage. Umiling si Hansen. Katulad natin siya. Isa siyang martial cultivator sa Mortal Shedding Stage. Isang martial cultivator sa Mortal Shedding Stage. Ibig mong sabihin martial cultivator lang siya sa Perfection Mortal Shedding Stage. Sabi ng isang alagad sa labas ng court na nakakunot ang noo. Hoy! Sinabi ni Hansen na nasa Perfection Mortal Shedding Stage pa lang ang bagong outer court na alagad, si Alvin, na lubusang nakatalo kay William. Maniniwala ka ba? Ang isa pang alagad sa labas ng korte ay sumigaw patungo sa isang grupo ng mga alagad sa labas ng korte sa di kalayuan. Para bang hindi na siya makapaghintay na panoorin ang pagbagsak ng mundo sa kaguluhan. Si Alvin ay nasa Perfection Mortal Shedding Stage. Kaagad, ang grupo ng mga alagad sa labas ng court sa di kalayuan ay nanunuya. Anong biro? Maaaring talunin ng isang tao sa Perfection Mortal Shedding Stage si Senior Brother William na nasa rank no. 85 sa outer court. Haha. Hansen, nananaginip ka ba? Marahil kahit si Hansen ay hindi inaasahan na ang bagong alagad na ginabayan niya sa sekta ay talagang mas malakas pa kaysa kay Senior Brother William. Hansen, nababaliw ka na ba dahil nakita mo ang kanyang lakas? Kaya ba gumagawa ka ng kwento para maging superior ka sa kanya sa cultivation base? Parami ng parami ang mga alagad sa labas ng court na nagtipon-tipon, at minisyon nila si Hansen.
Namula ang mukha ni Hansen dahil dito. Hindi na niya nakayanan, at tuluyan na siyang pumutok. Hindi ko sinabing nasa perfection mortal shedding stage siya. Let me tell you this, nasa mastery mortal shedding stage siya. Mastery mortal shedding stage. Kailangang sabihin na ang mga salita ni Hansen ay tila may bigat. Pagkatapos niyang magsalita, tumahimik ang 12 ng mga panlabas na alagad na nakapalibot sa kanya. Yang hindi niya maiwasang makaramdam ng kasiyahan nang makita niya kung gaano nabigla ang lahat. Natakot sila ngayon. Baliw. Itong Hansen is crazy. Kung hindi siya baliw baka nananaginip siya. Natutulog lang siyang nagsasalita kanina. May isang tao sa Mastery Mortal Shedding Stage na tinatalo ang isang tao sa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage. At saka, lubusan niya rin siyang natalo. Ito talaga ang pinakamalaking biro na narinig ko sa buong buhay ko. Hansen, uminom ka ng gamot mo. Ang 12 ng mga alagad sa labas ng court ay saglit na natigilan bago sila nanambalik sa kanilang katinoan at nagsimulang tuyain si Hansen ng higit pa kaysa dati. Ni hindi sila naniwala sa kanya nang sabihin niyang si Alvin ay nasa perfection mortal shedding stage. Paano sila maniniwala sa kanya kapag sinabi niyang si Alvin ay nasa mastery mortal shedding stage? Lahat kayo ay mga baliw. Kayong lahat ang nagsasalita sa iyong pagtulog. Kayong lahat ang dapat uminom ng iyong gamot. Pinandilatan sila ni Hansen habang sumisigaw, okay lang kung hindi kayo maniwala sa akin, wala akong pakialam kahit papano. Anyway, malalaman ninyo kung nagsasabi ako ng totoo kapag pumasok na sa sekta ang ibang nakapasa sa entrance exam. Pagkatapos sumigaw, si Hansen, na nadama na siya ay napinsala, ay lumayo sa karamihan at bumalik sa kanyang bahay na bato. Mayroon lamang isang 12 o higit pang mga alagad sa labas ng korte na naiwan, na nakatingin sa isa't isa. Parang nabaliw na tayo kay Hansen. Humph! Magaling siya sa pag-arte. Sa simula, naniwala ako sa kanya. Kung tutuusin, hindi imposibleng matalo ng isang tao sa Perfection Mortal Shedding Stage ang isang tao sa Paramount Mortal Shedding Stage. Hindi naman ganoon ka-unbelievable. Oo, medyo naniwala ako sa kanya sa simula. Tapos, sinabi niya talaga na wala si Alvin sa Perfection Mortal Shedding Stage kundi sa Mastery Mortal Shedding Stage. Talagang iniisip niya na kami ay pipi. Para talunin ang isang tao sa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage na may cultivation base sa Mastery Mortal Shedding Stage. Kalokohan lang iyon. Ang grupo ng mga alagad sa labas ng korte ay patuloy na nagreklamo at nagmumura. Hindi sila naniwala sa mga salita ni Hansen. Biglang tumingin sa malayo ang isang mapagmasid na alagad sa labas ng korte at sumigaw, may pumasok. Si Jie Pong pala. Naalala ko na sinundan din ni Jie Pong ang deacon ng outer court sa entrance exam. Ang bagong mukha sa tabi niya ay isa rin sa mga nakapasa sa entrance exam. Yung bagong mukha. Nakita mo na ba siya dati? Hindi pa. Wala pa rin ako. Mukhang isa talaga siya sa mga bagong disipulo na kakapasa lang sa entrance exam. Tara na. Tanungin natin sila. Oo. Malalaman muna natin bago natin komprontahin si Hansen. Sino ang humihiling sa kanya na dayain tayo? At saka, nagalit pa siya sa atin nang hindi niya tayo dayain. Ang galing ng aktor. Mahigit 12 ng mga alagad sa labas ng korte ang patuloy na nag-uusap habang tinatahak nila ang kanilang daan patungo sa 2 taong naglalakad sa di kalayuan. Ito ay isang medyo may edad na lalaki at isang binata. 1434. Namamangha ang bagong dating. Halatang first time niya dito sa outer court ng Moon Illumination Sect. Ang grupo ng mga alagad sa labas ng court ay nagsilapitan at sabay-sabay na nagtanong, Hoy! Jie Pong, ang katabi mo ba ay isa sa mga alagad sa labas ng court na katatapos lang sa entrance exam at sumali sa sekta? Lahat kayo. Ang alagad ng outer court na tinatawag na Jie Pong ay natarante nang makita niya ang mahigit 12 ng tao na nagsisiksikin sa kanya na hindi niya sinagot ang kanilang tanong. Natural lang na natulala siya sa eksenang nasa harapan niya, pati ang katabi niyang binata ay hindi na kumibo. Pagbati sa lahat ng senior brothers. Ako si Kent Driscoll. Kakapasa ko lang sa entrance exam at sumali sa sekta.
Anumang payo na ibinigay ay lubos na pinahahalagahan, magalang na sagot ng binata pagkatapos niyang huminga ng malalim at pilit na ngumiti sa kanyang mukha nang marinig niya ang kanilang tanong. Haha! Talaga, isa siya sa kanila. Agad namang napangiti ang maraming tao. Isang alagad sa labas ng korte ang nanguna at nagtanong, Kent, hayaan mong itanong ko ito sa iyo. Kilala mo ba si Alvin na nakapasa sa entrance exam at nauna sa iyo na sumali sa sekta? Ang ibang mga alagad sa labas ng court ay matamang nakatingin kay Kent, naghihintay ng kanyang sagot. Kilala ko si Senior Brother Darfield, ngunit maaaring hindi niya ako kilala, sabi ni Kent na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Hindi maiwasan ni Kent na makaramdam ng paggalang sa binata na nakasuot ng lila kapag naiisip niya ito. Siya ang batang prodigy na nauna sa kanya na nakatalo sa isang tao sa Perfection Mortal Shedding Stage kahit na ang kanyang cultivation base ay nasa Mastery Mortal Shedding Stage. Bukod dito, natalo niya ang Perfection Mortal Shedding Stage Cultivator ng mabilis at sa isang mapangahas na paraan. Bagamat natalo rin ni Kent ang isang prodigy sa Perfection Mortal Shedding Stage gamit ang kanyang Mastery Mortal Shedding Stage Cultivation Base, ang kanyang kalaban ay nakalusot lang sa Perfection Mortal Shedding Stage noong nakaraang buwan. At saka, nag-effort siya para lang matalo ang kalaban. Ang buong proseso ay tumagal ng halos 1 oras. Nagliwanag ang mga mata ng grupo ng mga alagad sa labas ng korte ng Moon Illumination Sect nang marinig nilang kilala ni Kent si Alvin. Ang ilan sa kanila ay naiinip at agad na nagtanong, so kilala mo si Alvin? Alam mo ba ang kanyang cultivation base? Oo. Bagamat hindi alam ni Kent kung bakit interesado ang mga alagad sa labas ng korte sa bagay na ito, tumango pa rin siya. Hindi naman ito sikreto. Halos lahat ng nasa entrance exam ay alam ang tungkol sa cultivation base ni Alvin. Ano ang kanyang cultivation base? Ang grupo ng mga alagad sa labas ng court ay nakatitig kay Kent ng may pag-asa, medyo hindi siya komportable. Sa sandaling ito, naramdaman ni Kent na parang gagawa siya ng krimen kung hindi niya sasabihin ang kanyang nalalaman. Mastery Mortal Shedding Stage, matapat na sabi ni Kent sa ilalim ng bigat ng higit sa 1 dosenang mata. Nang matapos ni Kent ang kanyang sentensya, ang 12-dosenang mga disipulo sa labas ng court ay agad na natigilan. Tila lahat sila ay naging mga estatwa habang nakatayo sila doon, hindi gumagalaw. Ito. Nagulat si Kent sa eksenang nasa harapan niya. Ang kanyang hatol ba ay nagtataglay ng gayong dakilang kapangyarihan? Ano ang ginagawa ninyong lahat? Tanong ni Jie Pang na nakatayo sa gilid na nakakunot ang noo. Sinimulan niyang sampain sila sa kanyang puso, ang mga taong ito. Napakalaking kaguluhan ang ginagawa nila sa harap ng bagong alagad sa labas ng korte, hindi ba sila nahihiya? Natural, sa loob-loob niya lang siya naglakas loob na isumpa ang mga ito. Kalahati ng 12-dosenang mga alagad sa labas ng hukuman sa harap niya ay mas malakas kaysa sa kanya. Hindi sila mga taong kaya niyang masaktan. Ang unang alagad sa labas ng korte ay nanumbalik ang kanyang pakiramdam. Tinitigan niya si Kent na may mga mata na kasing talas ng goshawk habang nagtanong sa nanginginig na boses, ikaw. Sigurado ka bang nasa Mastery Mortal Shedding Stage siya? Sigurado ako. Tumango si Kent. Pakiramdam niya ay may kaugnayan kay Senior Brother Darfield ang kakaibang ugali ng grupo ng mga alagad sa labas ng court na nasa harapan niya. Si Senior Brother Darfield ang nauna sa akin na talunin ang isang Perfection Mortal Shedding Stage Young Prodigy na may Mastery Mortal Shedding Stage Cultivation Base at sumali sa sekta. Alam ko ang tungkol dyan. Tunay na makapangyarihan si Alvin. Nagpakita siya sa likod ng batang kababalaghang Perfection Mortal Shedding Stage na iyon at natalo siya bago pa man siya nakapag-react, hindi napigil ang mapabulalas ni Jie Pang. Sa oras na iyon, kitang-kita niya ang lahat kahit medyo malayo siya. Nasa Mastery Mortal Shedding Stage na talaga siya. Yang hindi siya nagsisinungaling. Oh, God. Anong klaseng freak si Alvin? Matapos makuha ang kumpirmasyon mula kay Kent at Jie Pang, ang grupo ng mga alagad sa labas ng korte ay wala ng anumang pagdududa. Sa wakas ay natiyak nilang si Alvin ay isa lamang martial cultivator sa Mastery Mortal Shedding Stage.
Sa ilang sandali, nagkatitigan sila na may bakas ng gulat at hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Anong nangyari? Tanong ni Jie Pang. Pakiramdam niya ay may hindi tama. Naguguluhan din si Kent. Di nagtagal pagkatapos, sa wakas ay nalaman ni Jie Pang at Kent ang tungkol sa nangyari ng isalaysay ng isa sa mga alagad sa labas ng korte ang nangyari. Tinalo ni Alvin ang isang alagad sa labas ng korte sa sandaling pumasok siya sa labas ng korte. Ang pangalan ng alagad na iyon sa labas ng korte ay William. Sa una, hindi inisip ni Kent na may mali. Pagkatapos ng lahat, kinailangan lang ni Alvin ng isang iglap para talunin ang isang batang kababalaghan sa Perfection Mortal Shedding Stage. Hindi siya magtataka kahit na matalo ni Alvin ang isang panlabas na disipulo sa tuktok ng Perfection Mortal Shedding Stage. Ganyan lang ang naging reaksyon ni Kent dahil hindi niya kilala si William. Hindi kilala ni Kent si William, ngunit kilala siya ni Jie Pang. Ilang sandali pa bago siya nakabalik sa katinoan. Napasigaw siya nang maisip niya, ano? Natalo niya si William. Hindi lang niya natalo si William, kundi dinurog din siya ng husto. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi man lang nakabawi si William, dagdag ng isa sa mga alagad sa labas ng korte. Ano? Nagulat na naman si Jie Pang. Medyo nabigla din si Kent. Pagkatapos ng entrance exam ngayong araw, nagkaroon siya ng tiyak na pag-unawa sa pangkalahatang lakas ng mga alagad ng Outer Court ng Moon Illumination Sect. Bukod sa mga sumali ngayon, ang pinakahuling mga alagad ng Outer Court ng Moon Illumination Sect ay sumali sa sekta 5 taon na ang nakakaraan. 5 taon na ang nakalipas, ang mga taong iyon ay nasa Mastery Mortal Shedding Stage o ang Perfection Mortal Shedding Stage. Ang ilan sa kanila ay nasa Paramount Mortal Shedding Stage. Naturally, marami sa kanila ang nasa Perfection Mortal Shedding Stage. Sa makatuwid, ang pinakamahina sa mga Senior Outer Court Disciples ay nasa Perfection Mortal Shedding Stage. Karamihan sa kanila ay nasa tuktok ng Perfection Mortal Shedding Stage. Kung ang William na iyon ay nasa tuktok ng Perfection Mortal Shedding Stage, kung gayon si Senior Brother Darfield ay masyadong makapangyarihan. Crush mo ba siya? Napabuntong hininga si Kent. Hindi. Siguro ang William na iyon ay nirerango sa dulo sa mga Senior Outer Court Disciples. Marahil ay isa lang siyang ordinaryong cultivator sa Perfection Mortal Shedding Stage. Inaliw ni Kent ang sarili. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Dinurog ng husto ni Alvin si William, at hindi man lang siya nakabawi. Nag-aalangan na tanong ni Jie Pang habang nakatingin sa alagad sa labas ng korte na nagsabi sa kanila tungkol dito. Sigurado ako. Tumango ang alagad na iyon sa labas ng korte. Lahat kami ay personal na nasaksihan. Bukod dito, si Alvin ay kasalukuyang naninirahan sa independenteng patio ni William. Siya ang unang panlabas na disipulo sa kasaysayan ng Moon Illumination Sect na nanirahan sa isang independenteng patio sa lalong madaling panahon pagkatapos sumali sa sekta. Independent Courtyard. Hindi mapigilan ni Kent na mapabuntong hininga habang nanlalaki ang mga mata ni Jie Pang habang nanginginig sa gulat. Sa paglalakbay sa labas ng court, nalaman ni Kent ang tungkol sa living environment ng Outer Court mula kay Jie Pang. Alam niyang mayroon lamang 100 sa pinakamahusay na mga independenteng courtyard. Ang mga taong naninirahan sa mga independenteng patio ay ang nangungunang 100 pinakamalakas na tao sa panlabas na hukuman. Dapat pansinin na ang Moon Illumination Sect ay mayroong halos 1,000 Outer Court Disciples. Ayon kay Jie Pang, ang pinakamahina sa 100 Outer Court Disciples na naninirahan sa mga independent courtyard ay nasa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage. Sila ang gulugad ng panlabas na korte ng Moon Illumination Sect. Duan. Natalo ni Senior Brother Darfield ang isang taong naninirahan sa isang independenteng patio. At dinurog niya ito ng husto. Nanlaki ang mga mata ni Kent habang nanginginig. Bumigay ang kanyang mga paa, at muntik na siyang mahulog sa lupa.
Habang ang kakilakilabot sa mga mukha ng 12-dosenang mga alagad sa labas ng korte ay nawala, ang buong panlabas na court, bukod sa mga nasa closed-door cultivation, ay nalaman ang tungkol sa cultivation base ni Alvin. Muling sumiklab ang kaguluhan sa outer court. Hoy! Narinig mo ba? Ang Alvin na iyon na lubusang dumurog at tumalo kay William ay isa lamang martial cultivator sa Mastery Mortal Shedding Stage. Grabe! Ang Alvin na iyon ay napakapangit. Sobrang nakakagulat na matalo ang isang kalaban na mas mataas ang level, pero natalo niya ang isang kalaban na 2 level na mas mataas sa kanya. Nakakatakot. Ang panlabas na court na orihinal na parang pool ng stagnant water ay naging masigla. Bukod sa mga alagad sa labas ng korte na nasa closed-door cultivation, ang bawat alagad sa labas ng court ay may kilala na isang napakapangit na tao na kayang talunin ang isang kalaban na 2 antas na mas mataas kaysa sa kanya ay sumali sa sekta. Gayunpaman, gaano man ito kasigla sa labas, nanatiling walang kamalay-malay si Alvin. Ang Moon Illumination Sect ay may napakahigpit na alituntunin na iba sa Latent Dragon Camp sa City Governor's Estate ng Mount Hill City. Sa Moon Illumination Sect, walang sino man ang pinayagang mangistorbo sa mga nasa closed-door cultivation maliban kung mayroon silang awayan sa pagitan nila. Naturally, ang Moon Illumination Sect ay mayroon ding mga panuntunan upang maiwasan ang mga tao sa pag-iwas sa mga paghihirap at pag-urong. Bagamat ipinagbabawal na abalahin ang mga nasa closed-door cultivation, posibleng huminin ang isang tao sa isang tunggalian sa labas ng lugar kung saan sila nagtanim. Ang isa ay kailangang mag-apply para sa isang imbitasyon ng tunggalian sa opisina ng matatanda sa labas ng korte. Kailangang ibigay ng isang elder sa labas ng korte ang kanilang thumbprint kung matagumpay ang aplikasyon. Naturally, kung hindi sila makahanap ng isang matanda sa labas ng korte, maaari silang pumunta sa 2 diakono sa labas ng korte at hilingin sa kanila ang kanilang mga thumbprint sa imbitasyon ng tunggalian upang maging epektibo ito. Mayroong 2 uri ng imbitasyon ng tunggalian. Ang unang uri ay isang ordinaryong tunggalian kung saan hindi pinapayagan ang pagpatay o pagkapilayan. Ang pangalawang uri ay isang tunggalian ng kamatayan. Kung ito ay isang death duel, kakailanganin nila ang thumbprints ng 2 outer court elder sa imbitasyon ng death duel. Sa pangkalahatan, walang sino man ang basta-basta magpapadala ng imbitasyon sa tunggalian ng kamatayan maliban kung may malaking awayan. Bukod dito, kahit na ang isa ay nagpadala ng imbitasyon ng death duel, ang kabilang partido ay kailangang sumang-ayon dito. 1435. Ang imbitasyon ng death duel ay kailangang magkaroon ng thumbprints ng magkabilang partido bilang karagdagan sa mga thumbprint ng 2 elder sa labas ng court. Kung tinanggap ng kabilang partido ang imbitasyon, kung gayon ito ay isang labanan hanggang sa kamatayan. Maaari nilang tanggihan ito, ngunit ito ay ganap na makatwiran para sa partido na nagpadala ng imbitasyon sa tunggalian ng kamatayan upang labanan sila at turuan sila ng isang leksyon. Hanggat hindi sila pinapatay o napilayan ng huli, magagawa nila ang anumang gusto nila. Ito ang imbitasyon ng death duel. Tungkol naman sa pangkalahatang imbitasyon sa tunggalian, kapag naipadala na ito, dapat itong tanggapin ng kabilang partido sa sandaling makita nila ito kapag sila ay lumabas mula sa closed-door cultivation. Kung tatanggi ang isa, magiging ganap na makatwiran para sa taong nagpadala ng imbitasyon ng tunggalian na pumasok at lumaban kahit na ang isa ay nasa closed-door cultivation pa. Ang imbitasyon ng tunggalian ay isa sa mga espesyalidad sa Moon Illumination Sect. Ang pagsusulit sa pasukan ng Moon Illumination Sect ay natapos ng malapit na sa gabi. Bilang karagdagan sa 12 batang prodigy sa Paramount Mortal Shedding Stage na nakapasa sa entrance exam kanina, may 3 tao sa Mastery Mortal Shedding Stage na nakapasa rin sa pagsusulit. Kabilang sa daan-daang batang prodigy sa Perfection Mortal Shedding Stage, bukod sa 3 tao na naalis, ang natitira ay pumasok din sa outer court ng Moon Illumination Sect. Nang bumalik sa outer court ang elder sa outer court na si Chandler, at ang 2 outer court deacon kasama ang daan-daang kabataang prodigy sa Perfection Mortal Shedding Stage, nalaman din nila ang tungkol sa insidente na nagdulot ng kaguluhan sa labas ng court.
Si Alvin, isang alagad sa labas ng korte sa Mastery Mortal Shedding Stage na kamakailan lamang ay sumapi sa sekta ay lubusang dinurog at tinalo si William na nasa ranggo na No. 85 sa Outer Court. Bukod dito, kinuha niya ang independenteng patio ni William. Paano ito posible? Nasa Mastery Mortal Shedding Stage pa lang siya. Paano niya matatalo ang isang taong malapit na sa peak ng Paramount Mortal Shedding Stage? Impossible. Kahit na totoo, dapat ay naplano na niya ito kasama si William noon pa man. Tiyak na kilala nila ang isa't isa at nagpasyang magpakita ng palabas. Nataranta ang grupo ng mga batang prodigy sa Perfection Mortal Shedding Stage na kakasali lang sa Moon Illumination Sect. Karamihan sa kanila ay hindi naniniwala na natalo talaga ni Alvin si William. Sa karamihan ng tao, nagkatinginan sina Arnold at Lex at nakita ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Senior Brother Darfield. Natalo niya ang taong na-rank No. 85 sa Outer Court. Nagulat si Lex. Hindi lamang ang mga bagong disipulo ng Moon Illumination Sect ang nagulat, maging ang Outer Court Elder, si Chandler, at ang dalawang Outer Court Deacon ay nagulat din. Sa sandaling ito, naghinala rin sila na kilala ni William si Alvin. Sa kanilang opinyon, ang bagay na ito ay hindi kapanipaniwala. Kung malalaman ni Skyler, marahil ay maramdaman niya na siya ay walang kabuluhan na inilayo lamang si Loki, naisip ni Arnold sa kanyang sarili habang kumikinang ang kanyang mga mata. Si Skyler ay isang personal na disipulo ng Moon Illumination Sect ng Inner Court Elder, si Rohan. Dumating siya sa City Governor's Estate ng Mount Hill City 6 na buwan na ang nakalipas, pinatay ang dalawang powerhouse ng St. Rudiment Stage sa estate at malubhang nasugatan ang City Governor ng Mount Hill City. Dinala pa niya si Loki, ang pinakamatandang disipulo ng City Governor ng Mount Hill City, palayo. Naalala pa ni Arnold, sa mga mata ni Skyler, kung siya man, Lex, Blaze o Alvin, wala ni isa sa kanila ang dapat banggitin. Sa mga mata ni Skyler, si Loki ang mahalaga. Ang likas na talento ni Senior Brother Darfield ay hindi mas mahina ngunit mas mahusay kaysa kay Loki. Talagang curious ako kung ano ang magiging ekspresyon ni Rohan at ng kanyang disipulo kapag nalaman nila ang tungkol dito, naisip ni Arnold sa kanyang sarili. Ang mga haka-haka at iniisip ni Arnold ay nagkatotoo noong gabing iyon. Dahil sa puot sa pagitan ng Inner Court Elder ng Moon Illumination Sect, si Rohan, at ng City Governor ng Mount Hill City, Clark, ang bawat kilos ni Clark nitong mga nakaraang taon ay hindi nakaligtas sa pagbabantay ng mga nasa panig ni Rohan. Ngayon, isang tao mula sa panig ni Rohan ang nagbigay pansin sa entrance exam ng Moon Illumination Sect at sa mga bagong disipulong sumali. Sa makatuwid, ang paboritong disipulo ni Rohan, si Skyler, ay nakatanggap ng balita sa gabi. Sa inner court area ng Moon Illumination Sect, sa harapan ng isang maluwang na tirahan. Ikaw, umatras, sabi ni Skyler sa pagkabigo. Oo. Ang taong dumating upang iulat ang bagay ay agad na umalis sa tirahan. Hindi ko inaasahan na napakaswerte ni Clark. Una, isang Loki, at ngayon, may Alvin. Bahagyang dumilim ang mukha ni Skyler. Kahit na kailangan niyang aminin na si Clark ay napakaswerte. Si Loki na nagmula sa Mortal Continent ay napaka-promising. Maging si Skyler ay kailangang aminin na ang likas na talento ni Loki ay mas mataas kaysa sa kanya. Dahil dito, si Loki ay binigyan ng espesyal na atensyon ng kanyang Panginoon, si Elder Rohan, sa sandaling maibalik siya. Ang kanyang lakas ay bumuti ng mabilis. Sa kasalukuyan, nakapasok na siya sa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage. Batay sa kanyang lakas, siya ay irerango sa tuktok sa Outer Court. Sa nakalipas na 6 na buwan, nagsimulang mainggit si Skyler sa atensyon ng kanyang amo kay Loki. Gayunpaman, ang pagbuti ni Loki sa nakalipas na 6 na buwan at ang kanyang likas na talento ay tila karaniwan kumpara kay Alvin. Nagbago ang kaisipan ni Skyler dahil kay Alvin. Para matalo ng lubusan si William na niranggong No. 85 sa Outer Court kahit na ang kanyang cultivation base ay nasa Mastery Mortal Shedding Stage lang. Sigurado akong hindi siya kilala ni William bago ito, bulong ni Skyler.
Upang lubusang talunin ang isang taong halos nasa tuktok na ng Paramount Mortal Shedding Stage na may cultivation base sa Mastery Mortal Shedding Stage. Kahit na ang pinakapangit na tao ay hindi magagawa iyon. Ang labanan laban sa isang kalaban na may dalawang antas na mas mataas ay hindi simple. Natural, may posibilidad din na nakalusot si Alvin sa Perfection Mortal Shedding Stage pagkatapos makumpirma ng Outer Court Deacon ang kanyang cultivation base. Bagaman nakakatakot pa rin para sa kanya na lubos na durugin si William gamit ang cultivation base sa Perfection Mortal Shedding Stage, hindi ito ganap na imposible. Sa puso ni Skyler, sigurado siya na ang kasalukuyang cultivation base ni Alvin ay nasa Perfection Mortal Shedding Stage. Ito ay dahil hindi niya naisip na ang isang tao sa Mastery Mortal Shedding Stage ay lubusang talunin ang isang tao malapit sa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage. Ang isang tao na nirerango ang No. 85 sa Outer Court ay hindi isang karaniwang tao. Kung siya ay karaniwan, siya ay na-boot out mula sa independenteng patio ng iba. Kailangan kong ipaalam ito kay Master. Gayunpaman, dapat kong hanapin muna si Junior Brother Loki. Hindi ko pa narinig na binanggit niya si Alvin bago ito. Hinanap ni Skyler si Loki na nasa isip niya. Kalahating taon na ang nakalilipas, matapos dalhin ni Skyler si Loki sa Moon Illumination Sect, siya ay naging disipulo sa loob ng korte sa ilalim ng rekomendasyon ng isang elder sa loob ng korte, si Rohan. Ang kapangyarihan ng rekomendasyon ay ipinagkaloob sa matataas na opisyal, matatanda sa loob ng korte o sa mga may mas mataas na posisyon sa sekta. Bagaman ang posisyon ng diakono sa labas ng korte ay katumbas ng deacon sa loob ng korte, hindi maaaring magrekomenda ang una ng isang tao na maging isang panlabas na disipulo, lalo na ang isang panloob na disipulo. Ang mga batang kababalaghan na natuklasan ng mga matatanda sa labas ng korte ay kailangang pumasa sa pagsusulit sa pasukan upang makasali sa sekta. Bagamat mayroon lamang isang antas ng pagkakaiba sa pagitan ng mga elder sa labas ng court, mga deacon sa loob ng court at mga elder sa loob ng court, malaki ang agwat. Sa Moon Illumination Sect, tanging ang mga nakatatanda sa loob ng korte o higit pa ang itinuturing na matataas na opisyal at gumagawa ng desisyon. Bagamat ang mga matatanda sa loob ng korte ay nagtatamasa ng matayog na katayuan, kailangan nilang magkaroon ng higit na lakas. Kailangan nilang maging mga powerhouse sa Paramount Saint Stage upang maging isang inner court elder. Tanging ang mga powerhouse ng Saint Stage ang maaaring pumasok sa nangungunang pamamahala ng Moon Illumination Sect at tumawa sa hangin. Pagkatapos maging disipulo ng inner court ng Moon Illumination Sect, nanatili si Loki sa estate ni Rohan. Mayroon siyang independenteng courtyard sa kanyang sarili sa estate. Sa nakalipas na 6 na buwan, siya ay nanirahan sa pag-iisa, at ang kanyang cultivation base ay umunlad ng mabilis dahil sa patnubay at espesyal na atensyon mula kay Rohan. Junior Brother. Si Loki na nagsasanay ng kanyang Saint Grade martial tactics sa courtyard ay biglang nakarinig ng boses sa labas. Tumigil siya at tumingin sa paligid, nagtataka. Natural, nakilala niya ang may-ari ng boses. Gayunpaman, nagtataka siya kung bakit hahanapin siya ng kabilang partido. Sa nakalipas na 6 na buwan, hindi siya hinanap ng kabilang partido pagkatapos niyang dalhin siya rito. Kung tutusin, habang lumilipas ang panahon, tila inilalayo siya ng kabilang partido kahit hindi niya sigurado kung sinadya o hindi. Hindi naman siya nahirapang hulaan ang dahilan. Walang duda na naiinggit siya sa atensyong ibinibigay sa kanya ni Master. Senior Brother. Hindi nang-ahas si Loki na magpahangin sa harap ni Skyler. Agad niyang binuksan ang kanyang gate at sinalubong si Skyler nang marinig niya ang kanyang boses. Junior Brother, pagkatapos ng kalahating taon, nasanay ka na bang manirahan dito? Nakangiting tanong ni Skyler. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay tila pinag-isipan. Sagot ni Loki ngunit hindi tumango. May kumikislap sa mga mata ni Skyler habang nakatitig siya kay Loki. Tahimik siyang nagtanong, Junior Brother, dapat mong malaman na mayroong isang disipulo sa ilalim ng City Governor ng Mount Hill City na tinatawag na Alvin, tama ba? Alvin. Nang marinig muli ni Loki ang pangalang ito, may naramdaman siya sa kanyang puso.
Noon, kahit ang kanyang orihinal na amo, si Clark ang city governor ng Mount Hill City, ay inakala na hindi siya kasing galing ni Alvin. Pinayuhan pa niya itong huwag makipag-away kay Alvin dahil sa titulong Great Senior Brother. Dahil doon, hinamon niya si Alvin sa isang tunggalian. Bago lumabas ang resulta, lumitaw si Skyler at nagambala sa kanila. Bagamat walang malinaw na resulta, kailangan niyang aminin na ang likas na talento at lakas ni Alvin na nagmula sa mortal continent na tulad niya ay mas mahusay kaysa sa kanya. Natural, hindi na siya katulad ng dati niyang sarili mula kalahating taon na ang nakalipas. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang kanyang lakas ay bumuti ng mabilis. Kung muli niyang makilala si Alvin, sigurado siyang mananalo siya. Kilala ko siya. Tumango si Loki bilang tugon sa tanong ni Skyler. Lihim siyang gumawa ng ilang kalkulasyon kanina. Mukhang ngayon ang araw ng entrance exam ng Moon Illumination Sect na ginaganap kada 5 taon. Dapat ay dumating si Alvin, na kumakatawan sa Mount Hill City. Mukhang maganda ang performance ni Alvin sa entrance exam. Kung hindi ito ma-alarma kay Skyler. Hindi mahirap para kay Loki na hulaan ito. Nang pumasok siya sa sekta, natalo niya si William na nirerango ang No. 85 sa outer court. Isa siyang alagad sa labas ng court malapit sa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage, sabi ni Skyler. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Loki, at naging tense ang kanyang ekspresyon nang marinig niya ang mga salita ni Skyler. 1436. Bagamat si Loki ay naging disipulo sa loob ng korte sa sandaling sumali siya sa Moon Illumination Sect, alam pa rin niya ang mga bagay tungkol sa outer court. Ang nangungunang 100 katao sa outer court ay nanirahan sa mga eksklusibong independenteng courtyard. Ang pinakamahina sa kanila ay malapit sa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage. Alinsunod dito, halos lahat ng mga alagad sa labas ng court na nirerango sa top 50 sa outer court ay nasa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage. Sa katunayan, ang nangungunang ilang tao ay aktwal na nirerango sa Earth Ranking. Ang Earth Ranking ay isang listahan ng 100 pinakanamumukod tanging Paramount Mortal Shedding Stage powerhouses sa lahat ng mga sekta sa 9 sect alliances. Ang 9 sect alliances ay binuo ng 9 na sekta sa ika-7 antas upang sama-samang labanan ang pagsalakay ng mga puwersang pang-6 na antas. Ang Moon Illumination Sect ay isa sa mga sekta sa ika-7 antas. Ang mga powerhouse ng Paramount Mortal Shedding Stage na nirerango sa Earth Ranking ay halos nasa tuktok ng Mortal Shedding Stage. Ang lakas ng mga nagrango sa dulo ay maihahambing sa ordinaryong Martial o Dao Cultivator sa Early Saint Rudiment Stage. Ang mga nakarank sa tuktok ay maaari pang talunin ang ordinaryong Martial o Dao Cultivator sa Early Saint Rudiment Stage. Mukhang kahit si Loki ay hindi alam ang lakas ni Alvin. Naisip ito ni Skyler nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Loki. Nang matalo ni Alvin si William, lubusan niyang pinigilan siya mula sa simula hanggang sa huli. Si William ay walang pagkakataon na makaganti. Natatakot ako na mas malakas pa siya kaysa sa iyo, Junior Brother Sue, patuloy na sinabi ni Skyler, na tila hindi sinasadyang pinukaw si Loki. Pinigilan ng husto. Muling nabigla si Loki sa mga salita ni Skyler. Mukhang malaki rin ang naging improvement ni Alvin sa nakalipas na 6 na buwan. Baka mas malakas pa siya kaysa sa akin 6 na buwan na ang nakalipas. Gayunpaman, tiyak na hindi ito gaanong. Napabuntong hininga si Loki. Bagamat ang kanyang pakikipaglaban kay Alvin kalahating taon na ang nakalipas ay walang anumang resulta dahil sa hitsura ni Skyler, alam niya na si Alvin ay bahagyang mas malakas kaysa sa kanya. Natural, si Alvin ay bahagyang mas malakas kaysa sa kanya. Akala niya ay maaabutan ng kanyang lakas si Alvin sa loob ng 6 na buwang ito dahil ang kanyang lakas ay bumuti ng paunti-unti. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni Alvin ay gaganda rin sa ganoong nakakatakot na bilis. Kahit noon pa man, natural, hindi niya akalain na mas malakas si Alvin kaysa sa kanya. Kumpiyansa siya na kaya rin niyang sugpuin ng husto ang taong iyon na narank No. 85 sa outer court. Sa makatuwid, nadama niya na ang kanyang lakas ay dapat nakatumbas ni Alvin. Kumunat ang noo ni Skyler.
Tila hindi siya nasisiyahan nang hindi tumugon sa kanya si Loki. Gayunpaman, mabilis niyang itinaas ang kanyang mga kilay at naglagay ng peking ngiti sa kanyang mukha. Junior brother So, kayo ni Alvin ay dating magkapatid. Interesado ka bang makilala siya? Senior brother Skyler, hindi ako malapit sa kanya, mahinang sabi ni Loki. Masasabi niyang sinusubukan siyang guluhin ni Skyler. Kung wala nang iba, hindi na kita paalisin, senior brother. Balak kong bumalik sa cultivation room ko. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Loki at bumalik sa kanyang silid nang hindi naghihintay ng tugon mula kay Skyler. Lubusang dumilim ang mukha ni Skyler nang makita niyang isinara ni Loki ang pinto sa likuran niya. Naglakas loob si Loki na umasa sa paboritismo ni Master at baliwalain ako. Damn it! Kalahating taon na ang nakalipas, si Loki ay kasing banayad ng isang pusa sa harap niya. Gayunpaman, ang pusa ay tila nag-transform sa isang tigre at nalampasan siya ngayon. Nakita niyang medyo hindi katanggap-tanggap. Gayunpaman, alam din niya na nakakuha ng sapat na suporta si Loki. Sa pabor ng kanyang amo, hindi siya nang ahas na hayagang ay bully si Loki kahit na siya ang kanyang senior brother. Wala siyang pag-aalinlangan na ipagwawalang bahala ng kanyang amo ang kanilang relasyon para sa alagad na ito na tinanggap niya 6 na buwan na ang nakararaan. Ang mga bagay na pinakamahalaga sa kanyang amo ay ang likas na talento ng martial daw ng kanyang mga alagad. Mas alam niya iyon kaysa sa iba. Kung siya at si Loki ay nasa panganib, at ang kanyang amo ay makakapagligtas lamang ng isang tao, ang kanyang amo na tiyak na nagligtas kay Loki. Hindi niya ito pinagdudahan. Marahil. Hindi na kailangang sabihin kay Master ang tungkol kay Alvin sa ngayon. Mula nang dumating si Loki, medyo mailap na si Master. Kahit paano kumalat ang balita, posibleng hindi malaman ni Master. Isang nakatutuwang ideya ang biglang lumitaw sa isip ni Skyler. Siralin mo siya. Binalak ni Skyler na sirain si Alvin. Ang likas na talento ni Alvin ay mas mahusay kaysa kay Loki. Ang aking posisyon ay bumagsak kasama si Loki sa paligid. Kung may isa pang Alvin, magkakaroon ba ako ng anumang posisyon sa oras na iyon? Nanginig si Skyler sa loob. Kung natuklasan ng kanyang amo na si Alvin ay mas matalino pa kaysa kay Loki, at siya ay mula sa City Governor's Estate ng Mount Hill City, tiyak na tatanggapin ni Master si Alvin bilang kanyang personal na disipulo. Ayaw niyang makitang mangyari iyon. Simple lang ang iniisip niya ngayon. Gusto niyang sirain si Alvin. Kahit na malaman ng kanyang amo ang tungkol sa likas na talento ni Alvin mamaya, papagalitin lang niya ito ng kaunti. Sa kabilang banda, hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon si Alvin na maging disipulo ng kanyang amo. 6 na buwan na ang nakalipas, hiniling sa akin ni Master na ibalik si Loki sa Moon Illumination Sect. Wala akong choice kundi magpalaki ng tigre. Sa pagkakataong ito, kailangan kong sirain si Alvin bago matuklasan ni Master ang kanyang likas na talento. May malamig na ningning sa mga mata ni Skyler. Sa pagsira kay Alvin, ayaw niyang bigyan ng pagkakataon si Alvin na makabawi. Tiyak, ang Moon Illumination Sect ay may sariling mga patakaran na nagbabawal sa kanila sa pagpatay o pagpilayan sa isa't isa. Sa pangkalahatan, ang mga mamamatay tao ay tatanggap ng parusang kamatayan, ngunit ang mga nagdulot ng permanenteng kapansanan ay makakatakas sa kamatayan. Bagamat mabigat ang parusa ay hindi katumbas ng krimen. Gusto ni Skyler na pilayin si Alvin. Sa oras na iyon, gaano man katalino si Alvin, hindi siya makikita ng amo ni Skyler. Hanggat hindi siya nakikita, hindi siya maaaring makipagkompetensya para sa atensyon kay Skyler at tumapak sa kanyang ulo gaya ng ginawa ni Loki. Sa palagay ko ay hindi magiging hanggal si Loki na banggitin si Alvin na magmaster. Kung ganoon, ang aking plano ay maipapatupad ng maayos. Si Skyler ay may kumpletong plano sa kanyang isipan. Sa pag-iisip na iyon, iniwan niya ang mansyon at ang inner court patungo sa outer court. Hindi nagtagal, sa isang liblib na lugar sa labas ng court, may lumitaw sa tabi ni Skyler. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa paghusga sa kanyang hitsura, maaari pa nga siyang maging ama ni Skyler.
Gayunpaman, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay tila napakagalang kay Skyler. Fabian, dapat mong malaman na hindi kita hahanapin kung wala. Dahil hinanap kita, may kailangan akong gawin mo para sa akin, mahinang sabi ni Skyler. Oo. Senior Kuya Skyler, ano ang order mo? Magalang na tanong ni Fabian. Nabalitaan kong may bagong alagad na tinatawag na Alvin sa outer court area. Kamakailan lang ay sumali siya, ngunit natalo niya si William na nakarank no. 85 sa outer court. Tanong ni Skyler. Oo, narinig ko ang tungkol dito. Tumanggaw si Fabian. Nakilala ko si William pagkatapos noon. Gayunpaman, sinabi ni William na hindi naman siya mas mahina kaysa kay Alvin. Ang dahilan kung bakit siya lubusang napigilan ay dahil sa ilang demonyong paraan na ginamit ni Alvin. Paraan ng demonyo. Kumunat ang noo ni Skyler. Ano ang ibig sabihin nito? Sinabi niya na may dalawang pagkakataon na ang kanyang pag-atake ay malapit ng dumaong kay Alvin, ngunit bigla itong lumipat sa gilid at na-miss si Alvin. Ikinwento ni Fabian ang lahat ng sinabi sa kanya ni William, sinamantala ni Alvin ang dalawang pagkakataon para masaktan siya ng husto para hindi siya makabawi. Humph! Kulang lang ang kanyang kakayahan, at gayon paman, marami siyang dahilan. Anong paraan ng demonyo? Sinong maniniwala dyan? Ngumuso si Skyler. Hindi rin ako naniniwala. Tumanggaw si Fabian. Si William yata ay hindi nagtiwala sa katotohanan iyon kaya nag-isip siya ng napakagandang dahilan. Gayunpaman, hindi niya ito pinag-isipan. Kahit na sabihin niya ito sa lahat, sino ang maniniwala sa kanya? Isantibi ang bagay na ito. Diretso sa punto si Skyler. Fabian, ang bagay na ipapagawa ko sa iyo ay malapit na nauugnay sa aking Panginoon. Kaya, dapat mong gawin ito ng maayos. May kaugnayan ito kay Elder Rohan. Nang marinig iyon ni Fabian, agad siyang lumiwanag. Senior Brother Skyler, pakisabi sa akin. Ang kanyang amo ay isang outer court deacon ng Moon Illumination Sect. Noong bata pa siya, palagi siyang nasa tabi ni Elder Rohan, at malapit siya sa kanya. Ang totoo, tagasunod lang si Fabian, ngunit ayaw niyang aminin iyon. Dahil dito, maaari siyang ituring na nasa panig ni Rohan. Alam mo ba na si Alvin ay mula sa Mount Hill City? Prangkang tanong ni Skyler. Mount Hill City. Nang marinig ang mga salita ni Skyler, nanlaki ang mga mata ni Fabian sa gulat. Siya ay tiyak na hindi estranghero sa Mount Hill City. Imposibleng hindi malaman ng mga nasa panig ni Elder Rohan ang tungkol sa Mount Hill City. Hindi dahil isa ang Mount Hill City sa 18 lungsod sa ilalim ng Moon Illumination Sect. Sa halip, ito ay dahil sa puot sa pagitan ng City Governor ng Mount Hill City, Clark, at Elder Rohan. Senior Brother Skyler, hindi mo ba ibinalik sa sekta ang pinakatanyag na disipulo ni Clark, si Loki, 6 na buwan na ang nakakaraan? Bakit hindi mo isinama si Alvin? Ang kanyang likas na talento ay hindi mas mababa kaysa kay Loki. Tanong ni Fabian na nagtataka. 6 na buwan na ang nakalilipas, hindi ko masabi na ang kanyang likas na talento ay mas mahusay kaysa kay Loki. Gayunpaman, balak ko siyang ibalik at hilingin sa kanya na sumama sa aking Panginoon. Gayunpaman, tinanggihan niya ito. Bukod dito, tinanggihan niya ito ng buong tatag at desidido. Gumawa ng kwento si Skyler habang patuloy niyang sinasabi, kung alam ko na ang kanyang likas na talento ay mas mataas kaysa kay Loki, pinatay ko na sana siya noon at doon. Nagkamali ako na hindi ko siya pinatay noon. Hindi ko inaasahan na ang isang pagkakamali sa nakaraan ay magpapalaki ng tigre. Halatang galit si Skyler. Hindi talaga siya marunong magpahalaga ng mga pabor. Isang sulyap ng inggit ang sumilay sa mga mata ni Fabian habang nanlamig ang kanyang mukha. Tanong niya, Senior Brother Skyler, ang bagay na gusto mong gawin ko ay may kaugnayan kay Alvin. Tama iyan. Tumanggaw si Skyler. Ang iyong lakas ay nasa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage, at ikaw ay nirerango ang no. 47 sa outer court. Gusto kong magpadala ka ng duel invitation kay Alvin at pilitin siyang labanan ka.
Senior brother Skyler, dahil lubusan niyang pinigilan si William, kahit papaano ay mapapantayan niya ako. Sa katunayan, baka mas malakas pa siya kaysa sa akin. Ako. Natatakot ako na hindi ko siya kayang turuan ng leksyon, awkward na sabi ni Fabian. 1437. Hindi ko kailangan na turuan mo siya ng leksyon. Umiling si Skyler. Hindi mo kailangan turuan ko siya ng leksyon. Naguguluhan si Fabian. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinusubukang gawin ni Skyler. Gusto kong subukan mo ang kanyang lakas. Hahanap ako ng ibang haharap sa kanya mamaya, walang pakialam na sagot ni Skyler. Naiintindihan. Tumanggaw si Fabian. Ito ay simple. Ito ay talagang simple. Sa kanyang opinyon, ito ay walang iba kundi ang pagbibigay ng imbitasyon sa tunggalian. Kahit na hindi siya katapat ni Alvin, matuturuan siya ng leksyon. Sa mga alituntunin ng sekta, naniniwala siyang hindi siya mapilayan o papatayin ni Alvin. Kung hindi ito isang death duel na imbitasyon, kailangan nilang magbayad ng sarili nilang buhay kung pumatay sila ng tao. Maghihintay ako ng magandang balita mula sa iyo bukas. Nang matapos si Skyler, umalis siya sa labas ng court sa ilalim ng takip ng gabi at bumalik sa panloob na court. Kinaumagahan, hinanap ni Fabian si Chandler, isang elder sa labas ng korte. Elder Chandler, gusto kong maglabas ng imbitasyon sa tunggalian. Pakitatak dito ang iyong fingerprint. Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang isang imbitasyon sa tunggalian na inihanda niya noon pa man. Kinuha ni Chandler ang imbitasyon ng tunggalian. Nang hindi man lang tumitingin dito, ngumiti siya at nagtanong, Fabian, sino ang hahamunin mo sa pagkakataong ito? Si Fabian ay nasa ika-47 na pwesto sa outer court ng Moon Illumination Sect. Siya ay nakipaglaban sa kanyang paraan hanggang doon. Naisip ni Chandler na gusto ni Fabian na hamanin ang alagad sa labas ng korte sa itaas niya nang sabihin niyang gusto niyang maglabas ng imbitasyon sa tunggalian. Elder Chandler, ang taong gusto kong hamanin sa pagkakataong ito ay medyo espesyal. Ngumiti si Fabian. Oh. Nagtataka, tumingin si Chandler sa imbitasyon ng tunggalian sa kanyang kamay. Nang makita niya ang tatlong salitang Alvan na nakasulat dito, hindi niya naiwas ang mabigla saglit. Gusto mong hamanin ang bagong disipulong iyon. Oo. Tumanggaw si Fabian. Fabian, dapat mong pag-isipang mabuti ito. Sa kasalukuyan, si Alvin ay nasa ika-85 na pwesto lamang sa outer court. Ayos lang kung hamanin mo siya at manalo. Gayunpaman, kung matalo ka, mahuhulog ka sa isang lugar, at malalagay siya sa ika-47 na pwesto salamat sa iyo, paalala ni Chandler sa kanya na may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Si Alvin ang batang henyo na nagustuhan niya sa entrance exam kahapon. Nakalulungkot na si Alvin ay hindi gustong maging kanyang disipulo. Pagkatapos ng entrance exam, bumalik siya sa outer court at narinig ang tungkol sa lakas na ipinakita ni Alvin nang talunin niya si William. Natarante siya pagkatapos niyang marinig ang buong kwento. Sa sandaling iyon, ang galit na bumangon sa kanyang puso mula sa pagtanggi ni Alvin ay agad na nawala ng walang bakas. Alam niya na sa likas na talento at lakas ni Alvin, hindi siya karapat-dapat na maging kanyang guro. Kahit na pilit niyang kinuha si Alvin bilang isang disipulo, ililigaw lang niya ang binata. Nakapagdesisyon na ako, sagot ni Fabian at tumanggo. Nag-issue siya ng imbitasyon sa tunggalian kay Alvin upang subukan ang kanyang lakas, hindi para talunin siya. Ito ay para makahanap si senior brother Skyler ng paraan para harapin siya. Matalo man siya, sa isang lugar lang siya mahuhulog. Ito ay hindi isang malaking issue. Bukod dito, kung talagang mas makapangyarihan si Alvin kaysa sa kanya, sa huli ay susulong siya kahit na hindi siya hamanin. Sa oras na iyon, mahuhulog pa siya sa isang lugar. Ano ang tingin mo kay Alvin? Tanong ni Chandler habang pinindot niya ang fingerprint sa imbitasyon ng duel. Ang imbitasyon ng tunggalian ay ginawa mula sa isang espesyal na uri ng papel. Hanggat pinindot ito ng isa gamit ang true energy sa daliri, automatikong lalabas ang fingerprint.
Sinala ko si Alvin ay malamang na nakalusot sa Perfection Mortal Shedding Stage pagkatapos niyang maipasa ang unang yugto ng entrance exam. Sagot ni Fabian, imposible para sa isang tao sa Mastery Mortal Shedding Stage na talunin ang isang tao na halos nasa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage. Sa tingin ko rin. Since nag-issue ka ng challenge sa kanya, I can take this opportunity to assess him as well. Tumango si Chandler bago niya ibalik ang imbitasyon sa tunggalian kay Fabian. Salamat, Elder Chandler. Matapos matanggap ni Fabian ang imbitasyon sa tunggalian, agad siyang pumunta sa independent courtyard na tinitirhan ni Alvin. Ang independent courtyard na ito ay orihinal na pagmamayari ni William kaya alam na alam ni Fabian ang daan. Nakatayo sa labas ng courtyard, nagtaas ng kamay si Fabian at ipinadala ang imbitasyon sa tunggalian. Gamit ang isang lihim na puwersa, ipinasok niya ang imbitasyon ng tunggalian sa siwang sa pagitan ng nakasaradong pinto at ng frame nito. Tiningnan ni Fabian ang imbitasyon ng tunggalian at tuluyang umalis pagkatapos na nakatatak sa kanyang isipan ang eksenang nasa harapan niya. Hanggat binuksan ni Alvin ang pinto, tiyak na babagsak ang imbitasyon ng tunggalian. Kahit na sinasadya niyang ibalik ang imbitasyon sa tunggalian sa orihinal nitong lugar, hindi niya ito may lalagay sa mismong lugar kung saan inilagay ito ni Fabian. Sa oras na iyon, kahit na balak niyang pumasok sa closed-door cultivation, makakapasok si Fabian sa kanyang bahay nang hindi nilalabag ang mga patakaran ng sekta. Imbitasyon ng duel. Binuksan ni Alvin ang pinto at lumabas ng silid bago niya kinuha ang imbitasyon ng duel mula sa sahig. Isang buwan na ang lumipas mula noon. Naturally, nangangahulugan iyon na gumugol siya ng 3 buwan sa loob ng ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Fabian. Nakita ni Alvin ang pirma sa imbitasyon sa tunggalian sa sandaling buksan niya ito. Naglakad si Alvin palabas ng courtyard habang casual niyang inilalagay ang imbitasyon sa tunggalian. Ako ay orihinal na lumabas upang huminga at tingnan kung nasaan sina Arnold at Lex. Hindi ko inaasahan na may naghihintay sa akin na lumabas sa lahat ng oras na ito. Matapos tingnan ang imbitasyon ng tunggalian sa kanyang mga kamay, umiling si Alvin at ngumiti. Pinigilan ni Alvin ang isang alagad sa labas ng court na dumaan at nakangiting nagtanong, "Senior brother, kilala mo ba si Fabian?" "Oo, gusto ko." Tumango ang alagad sa labas ng korte bago nakangiting nagtanong, "Ikaw ay isang bagong disipulo na pumasok sa sekta noong 1 buwan, tama ba?" Ang alagad na ito sa labas ng korte ay nagkataong nasa closed-door cultivation 1 buwan na ang nakalipas. Dahil dito, hindi niya nakilala si Alvin kahit na narinig niya ang kanyang pangalan. "Oo." Tumango si Alvin. Nahulaan niya ang intensyon sa likod ng tanong ng alagad sa labas ng korte. Alam na alam niyang gagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa outer court mula nang matalo niya si William. Alam ng lahat ng outer court disciples na nananatili siya sa independent courtyard na tinitirhan ni Seng. Ang taong nagbigay ng imbitasyon sa tunggalian ay hindi maaaring mas mababa kay William. Ang gayong tao ay dapat nakilala sa panlabas na hukuman. Tanging ang mga bagong disipulo nakakapasok lang sa Moon Illumination Sect noong 1 buwan na katulad niya ang hindi nakakaalam kung sino siya. Ang alagad sa labas ng korte na pinigilan ni Alvin ay nagbabala sa kanya, "Junior brother, sa susunod ay hindi mo na lang tatawagan si Senior brother Fabian sa kanyang pangalan." Si Senior brother Fabian ay nasa ika-47 na pwesto sa aming outer court. Nakarank siya sa ika-47 sa outer court. Sa wakas ay naunawaan na ni Alvin. Gaya ng inaasahan niya, ang taong nagbigay ng imbitasyon sa tunggalian ay hindi lamang isang ordinaryong alagad sa labas ng korte. Na si William ay nasa ika-85 na ranggo, at malapit na siya sa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage. Walang duda itong si Fabian na nagbigay ng imbitasyon sa tunggalian ay dapat nasa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Napakapanahon. Bagamat isang hakbang pa lang ang layo ko mula sa pagpasok sa Perfection Mortal Shedding Stage, ang aking katawan ay sumailalim sa isang nakakapanghinang pagbabagong anyo pagkatapos sumanib sa asensya ng dugo ng 5 Clawed Devil Dragon.
Dahil si Fabian ay kumakatok sa aking pinto, magagamit ko siya bilang pagsubok. Ang layunin ng labanan ni Alvin ay agad na bumangon sa kanyang puso. Kahit na ang kanyang cultivation base ay hindi pa nakakalusot, ang kanyang katawan ay sumailalim na sa pagbabago. Dahil dito, ang kanyang malupit na lakas ay bumuti din ng husto. Sa kasalukuyan, tiwala siyang kaya niyang sugpuin at talunin si William kahit na hindi niya ginamit ang enerhiya ng strange pupil. Hindi siya magiging interesado kung ang taong iyon ay kapantay ni William. Gayunpaman, si Fabian ay tila nasa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage. Senior brother, narinig mo na ba si Alvin? Tanong ni Alvin sa alagad sa labas ng korte nang biglang may bumbilya na pumasok sa kanyang isipan. Siyempre, mayroon ako, sagot ng alagad sa labas ng korte na para bang ito ay isang bagay na siyempre. Sabi niya sa isang hininga, siya ang pinakapangit na tao sa mga bagong batch na pumasok sa outer court. Bukod dito, gumawa pa siya ng kasaysayan sa pagkuha ng isang independent courtyard na matutuluyan sa sandaling pumasok siya sa sekta. Hayaan mo na ang outer court, sa tingin ko kahit na ang mga tao sa inner court ay narinig na niya ang kanyang pangalan ngayon. Tumango si Alvin. Hindi siya nagulat. Hinihiling lang niya na makatiyak. Sa aking katanyagan sa outer court, ang Fabian na iyon ay naglakas loob pa ring hamanin ako. Sa kasong ito, dapat ay nasa tuktok na siya ng Paramount Mortal Shedding Stage. Mukhang magkakaroon pa ako ng isa pang pagkakataon na basagin ang aking mga buko pagkatapos nitong 3 buwan, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Muli siyang tumingin sa alagad sa labas ng court at nakangiting nagtanong, Senior brother, alam mo ba kung saang independent courtyard si Fabian? Si Senior brother Alvin. Siya talaga. Bago pa makasagot ang alagad sa labas ng korte, bumulalas ng malakas ang 2 pang alagad sa labas ng korte na dumaraan lang. Ang kanilang mga titig ay puno ng pahiwatig ng paggalang at takot nang tumingin sila kay Alvin. Alvin. Ang disipulo sa labas ng korte na pinigilan ni Alvin ay natigilan nang marinig niya ang mga salita ng 2 disipulo sa labas ng korte. Ang binata na nakasuot ng purple na nakatayo sa harap niya ay si Alvin. Senior brother, hindi ko sinasadyang itago ito. Buti na lang nakakita ako ng dual invitation mula kay Fabian pagkalabas ko mula sa closed door cultivation ko. Naghahanda lang akong tanggapin ang hamon niya. Ngumiti ng paumanhin si Alvin bago iwinagayway ang imbitasyon sa tunggalian sa kanyang kamay. Nag-issue si Senior Brother Fabian ng imbitasyon sa tunggalian sa iyo. Nang marinig ito, ang disipulo sa labas ng korte na nakatayo sa harap ni Alvin ay agad na pinaikit ang kanyang mga mata nang lumitaw ang isang naguguluhan na ekspresyon sa kanyang mukha. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay nabawi niya ang kanyang katinoan. Awkwardly, ngumiti siya. Senior Kuya Darfield, sorry kung hindi kita nakilala kanina. Sa mundo ng mga martial artist, laging nauuna ang malalakas. Simula ngayon, tawagin mo na lang akong junior brother please. Umiling si Alvin at bumaantong hininga sa loob. Isa pang tao na katulad ni Hanson. Nagbigay ng hamon si senior brother Fabian kay senior brother Alvin. Ang 2 alagad sa labas ng korte na dumaraan ay agad na kumalat ng balita. Sa loob lamang ng 15 minuto, halos lahat ng mga alagad sa labas ng sekta, maliban sa mga nasa closed-door cultivation, ay narinig ang nakakagulat na balitang ito. Natural, alam nila kung sino si Fabian. Siya ay nasa ika-47 na ranggo sa panlabas na hukuman, at siya ay makapangyarihan. Bukod dito, siya rin ay nasa tuktok ng Paramount Mortal Shedding Stage. Gayunpaman, pamilyar din sila sa pangalang Alvin. Natalo niya ang taong nasa ika-85 na pwesto at pumalit sa pwesto sa sandaling pumasok siya sa sekta. Sa kasalukuyan, naglabas si Fabian ng hamon kay Alvin. Haha! Muntik na akong pumasok sa closed-door cultivation at napalampas ko ang laban na ito. Tara na! Sali na tayo at panoorin ang saya. Napakagaling ni Senior Brother Alvin. Direkta niyang tinanggap ang hamon. Napakalalaki niya. Sana wala si Senior Brother Fabian sa closed-door cultivation para mapanood natin ang matinding labanan sa pagitan ng dragon at tigre ngayon.
Ang lahat ng mga alagad sa panlabas na hukuman ay lumipat patungo sa larangan ng pagsasanay. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.